Hirap pag hindi ka kasi natapos ng college, talagang hindi ka nagkakaroon ng discipline na magbasa ng dyaryo. Kaya mangmang ka sa mga pangyayari. So tinatawag niyang secret kasi mangmang siya. Baka hindi nakabasa ng dyaryo nung panahon ng 2017 dahil hindi ko maalam kung anong ginagawa niya noong 2017. Nagmumukmuk siya dahil di umano'y dinaya siya ni Leni Robredo. Kaya sa kanya, secret. Pero yan po talaga ngayon ang pinagbabayaran natin. Importante po yung discipline na nakatapos sa kolehiyo. Kasi nga po alam natin na meron siyang minimum capacity para mag-aral at mag-absorb at mag-analyze. Pero pag wala siyang ganyang capacity, anong gagawin niya? Makikinig lang niya sa kanyang mga pinsan. At pinaniniwalaan ang kanyang mga pinsan na ang dapat gawin ay makipaggera na sa China dahil yan tayo ay pagsisilbihan ng interes ng mga Amerikano. Meron pang issue ng pulburon. Wala ka ng sapat na pinag-aralan, wala ka ng sapat na proseso pag-iisip, baka wala ka pa sa tamang pag-iisip. Patay na ang Pilipinas. Alam nyo guys, nakapanglulumo ang sakit sa mata, ang sakit sa tinga na marinig yung ganitong statement ni Atty. Harry Roque against the President. Na kahit ako nga na hindi pamilya, sakit sa pakiramdam na makita at marinig yung mga statement ni Atty. Harry Roque patungkol dito sa pagiging mangmang ng isang presidente. Alam nyo, na nung una, sabi ko baka may ibang-ibig sabihin yung mangmang. Yung word na mangmang ni Atty. Harry Roque. Akala ko nung una kung narinig yung term niya, baka babawiin niya sa huli. Pero wala eh. The way he said, yung mangmang ang presidente, is ganon talaga eh. Kaya napasugod ako sa Google. Ano nga ba yung definition ng mangmang? Na kung kayo nang humusga, kung ito nga ba yung ibig sabihin talaga ni Atty. Harry Roque. Kasi ito yung definition eh. Mangmang in English term illiterate ay isang hindi kaaya-ayang katawagan para sa mga mamamayang hindi marunong bumasa at sumulat sapagkat nagpapahiwatig ng pagiging tanga ng tao. So imagine, taong tanga. So imagine, yun yung nagawang sabihin ni Atty. Harry Roque against the president ng mga ganitong statement. No. Ang hindi ko rin matanggap, bakit inaalaw isang Isiminay Media Network, religious media pa, pinamugaran ng isang mga marelihiyosong mga tao. Yung mga staff dyan, ng Isiminay, di ba? Mostly dyan, mga galing simbahan yan. Tapos yung founder niyan, di ba? Pastor Apollo Kibuloy, religious leader. Ba't nagawa na i-allow yung ganitong statement ng isang Atty. Harry Roque, ng isang anchor ninyo? Ba't nagawang i-allow yung mga ganitong statement dyan sa media network ninyo? No, wala bang kayang mag-stop niyan? Yung mga claim na mangmang, walang pinag-aralan, pupulburon, adik, kaya-aya ba yan? Tatanggap-tanggap ba yan sa isang Isiminay Media Network na pinamumugara ng mga makarelihiyon, makadiyos na tao? Yun lang sa akin, no? Hindi katanggap-tanggap yung mga statement, mga wording ng isang attorney. At lalong hindi katanggap-tanggap bakit inaalaw yan ng ganitong klaseng media network.